Masasabi ko po na napaka-importante po yung pagtutulungan ng komunidad at saka yung mga tao sa isang barangay po dahil nakikita ko po yun nung pinapatakbo namin yung ginagawin namin na proyekto. Dahil kinakailangan talaga natin ng school building, gawa ng mga programa na para ma-alleviate yung kahirapan. Inaano talaga namin yung mga tao na kung po pwede magtutulong-tulungan tayo. At hindi naman po kami nabigo dahil yung mga tao po ay talagang tumutulong po hanggang sa matapos ang estruktura. Gusto kong talaga mag-volunteer, hindi lang para sa sarili ko, kundi para makatulong ako sa aking kapwa. Katulad ngayon, nakita ko na nagamit na yun. So para sa akin, masarap pakinggan na nakatulong ka sa kapwa mo. Nagkaroon kami ng pagkakaisa na nagtulong-tulungan kahit walang sahod, nagkaisa kami. Community-driven development is a process that we adopted. It is for purposes of transforming power and institutional arrangement, where before the one who take the decisions are the elites in the communities or the political leaders. Now it is being given to the community in the barangays, which the identifications, even the planning and implementations of development interventions are being made by them. Dapat talaga ang tao talaga, yun mismo ang magdi-decide kung anong project ang dapat ilagay sa kanilang bayan o sa kanilang barangay na tutugon sa gusto nila na mangyari sa buhay nila. Kami mga politiko dapat makinig na lang sa taong bayan para maibigay sa kanila ang hustong tugon sa kanilang problema o pangangailangan. Kaya dito sa Poder Project, yun talaga ang answer na binigay ng programa. The Poder Project is the fruit of the cooperation between the Philippines and Spain through the Spanish Agency for International Cooperation, or AFIP in Spanish. The Poder, which I do believe utilized, you also learned from Kalahi template, which strictly enforced and taught people how to participate and get involved in the process. Na taon na po nag-i-implement ang Poder at ang sakop nito ay ito po ay nasa 7 probinsya kung saan meron 11 munisipyo at 234 na mga barangay. It has been implemented in the regions of Bicol, Caraga, and Aurora since 2005 with a total funding up to this moment of 8.7 million euros, around 12 million US dollars. Most importantly, this is more than 720 million Philippine pesos. Ang maganda, diretso sa kanila yung grant yun eh. Hindi siya utang from Spain. Yun ang nakaganda nun. Yung diretso ang pera sa tao. We are investing here on the poorest of the poor so that they will become active and responsive leaders in their communities. Malaki talaga ang epekto ng Poder 6 dahil ang mga taong bayan talaga ang namimili or nag-prioritize ng project na pwede nilang gawin sa bayan nila. Ito yung real essence ng empowerment ng tao. Na sila ang nag-identify, sila nag-uusap-usap, they discuss among themselves what is better for them, what is better for the community. Hindi lang isang tao, hindi lang si mayor, hindi lang si vice mayor, hindi lang yung mga kapitan, kagawad, everybody. Ngayon nalalaman ng tao, posible palang magkaroon ng development project na abot tanaw na, hindi lang abot tanaw, kundi
sa katotohanan ay makikita namin. Kayo mismo mga tao dito ang pipili kung anong kailangan o ano talagang problema ng mga tao dito na dapat nabigyan ng solusyon. Kasi dati mahiyain sila. Ngayon they can speak, they can suggest, they can present opinion. Ang poder sa ngayon ay tumutulong sa implementasyon ng 4Ps o yung tinatawag na conditional cash transfer na kung saan may mga requirements ng project kung saan kailangan ang mga pamilya ay patuloy na pinapatingnan ng mga bata sa kanilang sa mga health stations o health centers para sa kalusugan nila at ang patuloy na pag-attend o pagpasok ng mga kabataan sa eskwelahan. Pag sinabi ng midwife na may turok sa ganitong panahon, kailangan po madala yung bata. Paano po kung wala kaming pera, wala kaming pamasahe? Hindi po kami makakapunta sa bayan. Yung Barangay Cambato matagal nang walang eskwelahan kaya pinapangarap ng mga tao at saka isa na doon yung mga barangay officials to have a school building which is high school. We are short of the classroom. Kaya yung mga bata namin ay nandoon sa covered court na minsan nagklase sila. Kaya yun ang pangarap ng mga stakeholders, ng mga guro na magkaroon ng additional classroom. Ang hirap po talaga dito sa amin, walang high school, puro kubo-kubo lang. Ang poder bilang suporta sa proyekto ay tumutulong matugunan yung tinatawag na supply side requirement. Kailangan meron mga kaukulan o sapat na establishmento o mga facilities tulad ng eskwelahan at health station para makatulong sa pagtugon ng mga komunidad sa requirements ng 4Ps o conditional cash transfer. Yung mga eskwelahan at mga daycare centers ay maaring pondohan ng poder sa pamamagitan ng mga plano ng komunidad kung ito ay nakita nilang matingkad na pangangailangan ng community o ng komunidad. At sila ang mismo ang nagdedesisyon na pondohan ng ganito mga project sa kanilang mga barangay. Sa sugod, naami gipahitabo nga nagtigom ang mga volunteers o mga tao para pag-identify sa project. Nigawas dito sa project nga ang mas gikinahanglan sa mga tao kaning health station. Base sa assembleya na dito nakita nila nga i-prioritize yun ang among daycare center tuon kay wala dire daycare center sa among barangay. Ako po yung nagtasa na mag-coordinate sa LGUs, sa mga partner agencies para po makasatuparan ang pag-implement ng poder. When our implementers or the community facilitators or the ACT will be in the barangay, they will conduct the participation situational analysis wherein the people will be present and we require 80% plus 1 attendance of the total households in that certain barangay. Bilang community facilitator, kami po yung nag-a-assist sa community regarding dun sa kanilang mga documents na kailangan i-comply na nire-required po ng project. Sinisiguro po namin na yung active participation ay makuha dun sa komunidad na aming hinahawakan. Sa ICT, sa area coordinating team, ako yung isang technical person na gumagawa ng mga plano, program of work sa aming mga sub-project doon. So, ang aming mga sub-project yung school building, daycare center at saka barangay health station. Sinisiguro rin namin na nagsasabay yung local government unit sa barangay level at pati yung mga nasa community para naman makita natin na talagang hindi lang yung proyekto ang kanilang hinahabol bagkus yung karunungan na maibibigay po dun sa proseso habang dumadaan sa proseso. Number 1 dyan ay yung pagtutulungan, no, na mga values, yung kasipagan at yung kakayanan na kayang-kaya pala nila, no, hindi lang maging dependent sila sa gobyerno, kundi kaya pala nilang magsama-sama para gumawa ng isang proyekto para sa kapakanan ng komunidad.
maganda kasi as volunteer yung nakikita mo yung proyekto. Hindi man ako kasama dun sa mga mabibigat na trabaho, pero yung munting talinong naibigay sa akin, nagagamit ko. Malaking tulong po yung binigay ng health center na yan kasi po talagang nakukumpleto yung mga turok ng mga bata. Maganda yung napalapit sa amin yung health center kasi nakaminos na kami sa pumasahe. Tapos pagka pupunta pa kami dito, lagi may gamot. Tapos nandito yung drive namin. Naging tulay ito, naging daan para matugunan ang pangangailangan nila sa edukasyon. Natuwa kami dahil yung mga batang binabaha dyan sa school na pawid ang bubong, tapos mga sira-sirang upuan, ay meron na silang pinapasukan na maayos na paaralan. Kung wala yung school namin dito, baka po sa malayong lugar po ako mag-aaral. Dapat po ang lahat ng mga bata ay may magandang paaralan para hindi po sila tinatamad. Kampante ang loob na pagluwas ng harong, yaon sa na siya digdi sa itong daycare na pinatugdok digdi na haranilang sa mga harong. Ang pag-unlad ng isang barangay ay hindi nakasalalay sa ibang barangay. Ang pag-unlad ng isang bayan ay hindi nakasalalay dun sa kanyang katabing bayan. Ganon din ang isang lalawigan. Pero ang napakahalaga is maturuan natin o ating mapuntahan yung malalayong kanayunan at makabahagi tayo na kung saan ay malaman nila na sila mismo ang makakaunawa sa kanilang sitwasyon at sila mismo maraming magagawa para sa kaunlaran ng kanilang mga barangay. Sa poder, walang hindi nag-aaral basta't pantay-pantay sila na once na volunteer ka dun sa anong yon, tuturuan ka. Nakagawa po kami ng isang project na nanggaling sa Poder 6 na siyempre kasama po namin ang Barangay San Pedro at saka yung mga magulang na sumuporta din sa amin. Ganyan din po yung mga facilitator na nagsubaybay din po sa amin. Actually, ang disenyo talaga ng Poder 6 is not really building tangible projects. Hindi talaga nagtatayo ng mga proyektong makikita mo lang sa mata mo, kundi along the line, yung process talaga yung pinaiiral na dapat yun yung magpupush ng mga tao na magtulungan kasi at the end, yung pinoproject talaga natin ay pag mag-end yung fund support ng funding donor, kayang tumayo ng ating mga komunidad at kaya nilang mag-generate at their own. Community-driven development rests on the belief and the actualization of citizens' rights and responsibility to build nations and to benefit from it. At sa patuloy na pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng ACID, sigurado ko ay higit pa natin mabibigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap na kasamahan natin, ang mahihirap na komunidad sa Pilipinas para higit nilang maranasan ano ang halaga ng partisipasyon, ang halaga ng paglalahok, ang halaga ng desisyon o boses ng mga tao para sa kanilang kaunlaran. Spanish Cooperation believes that behind each of our projects, there are real persons with names and faces. They are our main reason for being. They are the driving force of all our actions and projects. They own the project, no? Kasi nga sila lahat sa umpisa pa lang, mula sa social preparation hanggang sa matapos ang proyekto, ay kasama sila. At ito yung kanilang kinakagalak sa kanilang puso na sila ay naging importante doon sa proyekto at sila ay naging bahagi sa proyekto. Hanggang po kami ang magmamanihar kaining building na ini, na ma-maintain mi po ang kagayunan, asin kalinigang kaning project na ini. Napakasaya para sa damdamin ko. At ako yung malaki ang may tutulong ko na sa mga mamagarin nitong barangay.
Kung ganito ang pamamaraan ng ating bayan ay talagang walang kurap. Sasabihin natin yung mga kurap-kurap, hindi maaari yun dito sa poder. Sa isang high school graduate lang na kagaya ko, sabi ko ay kaya palang makapagpatayo ng isang building sa pamamagitan lang ng pagtutulungan ng kapwa volunteer. Pagyaan sa iyo ang integridad, dedikasyon, magiging matagumpay ang isang tao. Pag-udok sa buot niya sa iyang adhikain sa buhay. Nagpapasalamat po talaga kami sa funding donors, which is the Poder, na nakakuha kami ng binigay sa amin na malaking grasya para sa aming barangay. At saka sa mga tao dito, nagpapasalamat din po ako na nagtutulungan sila nitong yung building na to para matapos. Doon kami magkakaisa ng mga katauhan dito sa barangay namin. So lahat po na naging kabahagi nito, maraming salamat.